Maaga pa lamang ay umalis na nga ng bahay si Agatha upang kitain ang ina ni Lance na nag-text sa kanya kagabi na magkita nga sila sa isang malapit lamang na restaurant sa apartment niya. Excited siyang makitang ang ina ni Lance dahil galing pa nga itong abroad at naiisip niyang baka may pasalubong nga siya rito. Nang makita nga niya ang ginang, nawala ang excitement niya dahil tila hindi maganda ang mood nito at mukha pang galit. Gayunpaman pinilit ni Agatha na huwag matakot at malawak na ngumiti sa ginang. Maupo ka. Ngumiti nga ang ginang ngunit ang mga ngiti na yun, halatang may mga nakukubling hindi magandang balita. Magmamano sana si Agatha sa ginang ngunit pasimple nga nitong inilayo ang kamay dahilan para mahiya si Agatha at maupo na lamang. Si Lance po? Wala rito si Lance. Hindi ko siya isinama. Abala siya kasama si Sheila. Kaswal na sabi nga ng matanda. Sheila? Hindi natapos ni Agatha ang sasabihin dahil kaagad na nagsalita ang ginang. Hindi ko na patatagalin pa ito, Agatha. Busy ako dahil may meeting ako mamaya. Biglang naging strikto ang boses ng ginang at nakakatakot na napalunok si Agatha dahil nga alam niyang hindi maganda ang sasabihin nito. Ano pong ibig niyong sabihin? Nagtatampo po ba kayo kasi hindi ako nakadalo sa pagdating niyo kahapon? Pasensya na po tita. May nasikaso lang po kasi ako pero babawi naman po ko. Hindi muling natapos ni Agatha ang sasabihin dahil muling sumabat ang ina ni Lance. Huwag mo akong tatawagin tita. Mula ngayon, Agatha. Sabi nga nito sa kabigla ay naglapad ng maliit na suitcase sa lamesa. Nanginig ang buong kalamnan ni Agatha dahil mukha pa lamang nito ay alam na nga niya ito. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong ni Agatha. Dahan-dahang binuksan ng matanda ang suitcase at tumambad sa harapan ni Agatha ang maraming pera. 2 million! Layuan mo lang ang anak ko. Sabi nga nito. Hindi malaman ni Agatha ang gagawin. Agatha, tanggapin mo na ang pera at umalis ka na sa buhay ng anak ko. Huwag mo na siyang guguluhin dahil itatakda na ang kasal nila ni Sheila bukas. Hindi ka nararapat sa anak ko. Hindi bagay ang isang hampas lupa sa anak ko, Agatha. Walang awang sabi pa nga ng matanda. Pero tita, mahal ko po si Lance. At hindi mabibili ng perang pagmamahal ko sa kanya. Mahal namin ng isa't isa. Walang magagawa ang pagmamahal mo sa kumpanya ko, Agatha. Kaya kunin mo ang perang to at pumunta ka sa kung saan mo gusto. Malayo sa anak ko. Baka kulang pa to. Sabihin mo lang at dadagdagan ko para sa'yo. Sarcasticong sabi pa nga ng matanda. Tita, huwag niyo naman po itong gawin sa akin. 4 years na po kaming magkasama ni Lance. Hindi ko po siya kayang iwan at alam ko pong ganun din siya sa akin. Sa loob ng 4 years na yun, ay wala ka lang kay Lance, kundi para usan. Hindi ka mahal ng anak ko, Agatha. Tignan mo ang sarili mo. Ang pangit-pangit mo at ang taba-taba mo pa. Sino pa sa tingin mo ang magmamahal sa'yo? Kunin mo na ang perang to, tsaka ka na magpaganda at huwag ka nang magpapakita pa sa akin at sa anak ko, maliwanag? Sabi nga ng ginang, napatayo na at mukhang aalis na nga. Teka lang tita, hindi ko po kailangan ng pera niyo, kunin niyo po tong pera. Huwag ka nang magkunwari sa akin, Agatha. Kung wala si Lance, ay sino nang magbabayad ng nirerentahan mong bahay? Hindi sakto ang sweldo mo sa pagiging waitress, hindi ba? Nakataas nga ang kilay na sabi pa ng ginang. Tita, huwag mo akong tatawaging tita, Agatha. Hindi kita kaano-ano. Galit na sabi pa nga nito. Ma'am, please. Huwag niyo pong gagawin sa akin to at sa anak niyo. Sinubukang hawakan ni Agatha ang kamay ng ginang ngunit mabilis na inawat nito ang kamay na parang diring-diri kay Agatha. Sana'y maliwanag na ang usapan natin, Agatha. Alam mong kayang-kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko sa isang kislap lamang ng mata. Kaya wag na wag akong tatraydo rin. Nagbabantang sabi pa nga nito.
Tapos ang usapan natin dito, Agatha. Sabi nga ng ginang tsaka umalis na ng restaurant. Napatingin na nga lamang si Agatha sa perang nasa lamesa tsaka umiyak. Nang mapansin niyang pinagtitinginan na nga siya ng mga tao, wala nga siyang choice, kundi ang kunin nga ang laman ng pera tsaka umalis. Bago pa man siya umuwi, ay pumunta nga siya sa kumpanya ni Lance. May isip nga niyang nasisiraan na nga siya ng bait dahil gusto pa nga niyang kausapin ito ng formal, ng personal. Nang makita niya si Lance na naglalakad lamang sa lobby ng kumpanya, napangiti siya ng malawak. Lance! Ngunit naputol ang excitement ni Agatha nang bigla na nga lamang may lumapit na magandang babae kay Lance. Humawak ito sa kamay ni Lance. Sa kaniyakap nga ng mahigpit sa harapan niya. Mas lalo pang napahawak nga at nawasak ang puso ni Agatha nang makitang ngumiti ng malawak si Lance sa babaeng to. May sinabi ang babaeng yun kay Lance. Sa kabigla ay hinalikan nga si Lance sa pisngi. Dahilan para tumigil ang mundo ni Agatha ng tuluyan. Hindi man lamang kasi yun pinigilan ni Lance at hinayaan lamang. Doon unti-unti na ngang napagtanto ni Agatha na maaaring ang babaeng yun ay si Sheila kay Lance. Ngunit bigla na nga lamang bumalik si Sheila na may dala-dala na nga na lunchbox. Mukha sa office lamang nito kinuha ang lunchbox. Pinanood niyang magkangitian nga ang dalawa at bigla na lamang hinalikan ni Sheila sa Lance sa labi dahilan para mapaatras siya sa gulat. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang makita ang lahat ng pangyayari. Umalis kagad si Sheila, ganun din siya. Pakiramdam niya ay nandidilim na ang kanyang paningin at hindi niya maanino ang mga tao at nawawalan siya ng lakas. Agatha, ikaw ba yan? Mas lalong bumilis ang pagtibok ng puso niya nang marinig ang boses ni Lance. Mabilis siyang tumakbo papalayo kay Lance. Agatha, bakit ka tumatakbo? Agatha, let me explain. Naririnig niyang sabi ni Lance na hinahabol pa din siya. Maging hanggang sa paglabas ng kumpanya, ay ganoon naghahabulan nga ang dalawa hanggang sa makakuha nga siya ng taxi at mabilis na sumakay. Walang tigil ang pagpatak ng mga luha niya lalo pa nang makitang hinahabol pa rin siya ng lalaki hanggang sa makalayo na nga sila. Naiisip ni Agatha na kung mahal siya ni Lance, ay bakit pa ito magloloko at bakit niya nakita ang dalawang magkahalikan sa harap pa talaga niya. Hindi na nga niya matiis ang betrayal na nadarama ngayon. Buong puso na nga lamang niyang tinatanggap ang pera ng ina ni Lance. At ang sinabi nga nitong magpakalayo-layo siya. Sinunod nga niya yun, umuwi siya ng Mindanao upang doon nga maghanap ng trabaho. At kahit papaano ay nakahanap naman siya. Ginamit niya ang pera pambili ng sariling lupa at bahay at gastos na rin niya sa pang-araw-araw. Mas lalo pang naging komplikado ang lahat nang malaman niyang buntis siya at si Lance ang ama. Gagamitin na nga lamang niya ang pera para sa anak niya. Mabilis nga na umikot ang oras, nanganak na nga siya at malaki na nga ito. Si Cyril, 4 years old na. Naku Agatha, wala ka pa rin bang balak na mag-asawa? Sa ganda mong yan, single ka pa lang? Tanong nga ng etsesera nga niyang katrabaho. Ayos lang yun. Tsaka isa pa, walang matinong lalaki ngayon sa mundo, no? Yung anak mo, si Cyril, hay naku. Kung ako sa'yo, babalikan ko na yung papa nun. Kawawa naman ang bata, walang ama. Dagdag pa nga nito. Natahimik na nga lamang si Agatha. Naisip niyang, totoo nga namang lalaki si Cyril na walang ama. Sasagot na nga sana siya ngunit bigla na nga lamang tinawag siya ng sekretary. Miss Agatha, pinapatawag ka sa opisina ni sir. Sabi nga ng sekretary. Mabilis na nga lamang pumunta si Agatha sa opisina ng kanilang CEO. Hindi naman siya kinakabahan dahil madalas na nga siyang pumupunta rito. Kung tutuusin, ay daig pa nga niya minsan ang sekretary dahil siya ang may pinakamagandang performance dito sa kumpanya. Pagdating doon ay nakita niyang matandang CEO na nakangiti ng malawak sa kanya.
kaya nangiti na nga lamang din siya. I have a good news for you, Agatha. Direktang sabi ng CEO. Ngumiti siya at naupo nga sa harap nito. Kinuha ng CEO ang isang folder at inilahad kay Agatha. Kinakabahan man excited siyang tinignan ng laman noon. Sir, ito yung pangarap lang ng mga kasama ko sa trabaho. Sa akin po talaga? Nanginginig pa nga na tanong niya. Ang nakuha niyang achievement ay promotion. Mapopromote siya sa main branch ng kumpanya sa Luzon kung saan mas malaki ang sahod at mas maayos ang trabaho. Ang kumpanya nila ay hotel mall, kung kaya't mas malawak ito sa Maynila at mas luxurious at pangarap lamang ng mga kasamahan niyang mapromote doon, pero ngayon ay hawak na niya. Yes, Miss Agatha, you deserve that recognition. Yung CEO na mismo ang nag-request para sa'yo dahil nag-expand sila ng business doon. Sabi pa nga nito. Pero sir, bigla na nga lamang lumungkot ang mukha ni Agatha. Napamahal na nga siya rito, ngunit kailangan din naman niya ng malaking sahod dahil single mother din siya. Huwag kang mag-alala sa akin, Miss Agatha. Basta healthy ang main branch ng kumpanya, healthy ang extension. Isa pa, wala na akong magagawa. Ang mismong founder ng kumpanya ang tumawag sa'yo. Magagaling lahat ng mga katrabaho mo rito kaya magiging maayos ang lahat. Nakangiting sabi nga nito. Hindi napigilan ni Agatha ang sarili, tsaka napayakap na nga lamang sa matanda bago lumabas. Wala na nga siyang pinalampas na oras at madali na nga silang nag-empake ni Cyril. Excited sa bagong opportunity na naghihintay sa kanila sa Luzon. Mabilis ang lahat. Narito na nga siya sa Luzon at sa mismong branch ng kumpanya. Sinamahan siya ng receptionist desk sa opisina ng CEO kaya naroon na nga lamang siya at naghihintay para rito. Halos 30 minutes na nga rin ang lumipas, ngunit wala pa rin ang CEO. Naisip ni Agathang lalabas na nga muna siya at babalik na nga lamang pagbukas niya ng pintuan ay aksidenteng nasa harapan niya. Ang familiar na lalaki. Si Lance. Nagtamang mga mata nila. Gulat nga siyang, ngunit hindi nga niya pinahalata. Nandito ka na pala. Come to my office. Casual na sabi ni Lance at saka naupo nga sa swivel chair nito. Hindi malaman ni Agatha kung anong gagawin. Kung tatakbo na nga lamang ba siya o hindi. Ikaw ang CEO? Nagugulat nga niyang tanong. Wala kasi siyang balita na ito pala ang CEO. Yes, and I'm pleased to meet you. Kaya maupo ka na dahil kailangan pa nating mag-settle ng business. Seryosong sabi nga nito at may kinuhang folder at binasa. Parang gustong tumakas na nga lamang ni Agatha at magtago na nga lamang ngunit naiisip niyang kailangan niyang maging formal dahil trabaho ang nakasalalay rito. Isa pa, kung alis siya, huli na nga ang lahat. Malamang ay napalitan na nga ang posisyon niya sa trabaho sa Mindanao kung kaya't ito lamang ang pag-asa niya. Tahimik na nga lamang siyang umupo sa harap nito at ipinakita ang folder. Galing po ako sa extension ng Mindanao. Hindi pa man natapos ni Agatha ang sasabihin ay pinutol na nga siya ni Lance. Recently, may umalis na employee. Yung posisyon na yon ay napakahalaga dahil mga VIPs ang sinaserve at hindi pwede ang putya-putsyong pag-assign ng trabaho doon. Nakausap ko si Mr. Rodriguez at napag-usapan namin ikaw ang nababagay para sa posisyon na yon. This is the main branch. Kailangan maganda ang image nito sa lahat. Paliwanag nga ni Lance. Napalunok siya. Kaya ko naman pong gawin ang trabahong yun pero sir, bakit po ako? Takang tanong nga ni Agatha. Natigilan si Lance at malamig na tumingin kay Agatha. Well, you are the most outstanding and may pinaka-hospitable na behavior doon. Of course, I will settle for good. Your job will start tomorrow. Idadala ka ng sekretarya ko sa field mo. At ang dinig ko, nag-aral ka raw sa magandang eskwela at maraming lengguaheng naaral mo? 5 lengguwahe kasamang Japanese, Korean, Tagalog, English, and Thai language, right?
That makes you qualified. Mahabang saad pa nga ni Lance. Hindi kaagad nakasagot si Agatha. Bakit? Ayaw mo ba? Tanong nga ni Lance. Mabilis siyang napailing. Hindi naman po sa ganun, sir. Masyado lang po akong na-overwhelm at pinaprocess pa po ng utak ko ang lahat. Opo. Mag-aral po ako ng 5 languages dahil gusto ko talaga magtrabaho sa ganitong field. Sagot ni Agatha na may peking ngiti. Malamig na tumingin naman si Lance kay Agatha na parang may pinapahiwatig nga na lungkot at galit ang mga mata ni Lance. Kung ganon, aalis na po ako para magsimulang mag-observe. Sabi na nga lamang ni Agatha ng patayo. Hintayin mo lang ang sekretary ko sa labas, tatawagan ko siya. Sabi naman ni Lance, saka iniikot nga ang swivel chair. Lumabas na nga kaagad si Agatha at doon lamang niya nagawang ilabas ang kanina pa sinusubukang pagtibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya ay mawawala na nga siya ng puso dahil nga sa bilis at takot noon. Natatakot siyang malaman ni Lance na may anak silang dalawa dahil unang-una ayaw niyang maging lola ng anak niya, ang ina ni Lance. Kaya naiisip na nga lamang niyang kapag nakapag-ipon na nga siya, aalis na nga siya dito kaagad at magtatayo na nga lamang ng sariling business. Pagkatapos ng kanilang tour, kasamang sekretary, ay binigay na nga kaagad sa kanya ang uniform niya. Bukas na bukas din, magsisimula na nga raw siya sa trabaho. Nakausap na nga rin niya ang mga magiging ka-workmates niya. Nang paalis na nga siya, bigla na nga lamang niyang nakasabay sa elevator si Lance. Kung mamalasin nga naman, ay dalawa lamang silang nasa loob. Lalabas na nga sana siya ngunit mabilis na nagsarado nga ang pintuan. Don't worry, sabi naman ni Lance. Natahimik si Agatha at tumigil ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, saka tumayo na nga lamang siya ng tuwid. Kamusta ang tour? Tanong nga ni Lance. Okay naman. Kaya kong trabaho, isa pa mababait ang magiging ka-workmates ko. Professional na sagot naman ni Agatha. That's nice to hear. Hindi sumagot si Agatha dahil hindi naman niya alam kung ano na ang sasagot doon. Nabalot silang dalawa ng katahimikan hanggang sa magbukas ang elevator at lalabas na si Agatha. Good luck. Sa first day mo bukas, sana mag-enjoy ka rito. Sabi nga ni Lance bago siya umalis ng elevator. Humarap siya sa ex-boyfriend at ngumiti ng malawak. Paniguradong magugustuhan ko rito, Sir Lance. I hope hindi ka tatakas pa muli. Makahulog ang sabi nga ni Lance hanggang sa magsara na nga ang elevator at naiwang speechless si Agatha sa labas. Hanggang sa pag-uwi niya, hindi siya makapaniwalang boss niya ngayon ng ex-boyfriend at ama ng kanyang anak. Naiyak na nga lamang siya dahil hindi niya alam ang gagawin. Lalo pa kung malalaman ng ina ni Lance na narito nga siya sa Luzon at sa kumpanya pa talaga ni Lance. Nag-hire si Agatha nang magbabantay sa kanyang anak dahil whole day siyang wala, lalo na ngayong hindi niya pwedeng isama si Cyril sa trabaho dahil baka makita nga ni Lance. Kinabukasan, maaga si Agatha sa trabaho dahil ito ang kanyang first day. Hindi marami ang gagawin sa field na kinaroroonan niya, ngunit dahil isa itong sikat na 5-star hotel at tinadayo ng mga foreigners at artista, mahirap at nakaka-pressure ang kinaroroonan niya dahil mahalagang tao ang haharapin nila na minsan ay kung ano-ano pa talaga ang inire-request sa kanila. Nang medyo makalawag-luwag sa trabaho, ay sinabihan si Agatha ng mga kasamahan niyang siya naman na ang kumain nang dahil kanina pa nga siya nagtatrabaho. May gym din kasi for the VIP lang at maraming nagpapa-access sa kanila. Isa pa, nagugustuhan ng mga guests si Agatha dahil sa pagiging hospitable niya at komportableng kausap. Naisipan ni Agatha na sa rooftop na nga lamang kumain upang kahit papaano ay nakasimoy nga ng preskong hangin. Hanggang ngayon, hilig mo pa rin tumambay sa mga rooftops? Kaya hindi ko inalis tong rooftop dito eh. Balak sana ni mama na palagyan ito ng coffee shop pero hindi ako pumayag. Munti ka na nga mahulog ang kinakain ni Agatha na lunch
nang bigla na nga lamang sumulpot si Lance sa likuran niya na may dalang kape. Sir? Bakit ka po nandito? Kinakabahang tanong ni Agatha at kaagad na itinago nga ang lunchbox. Nagpapahangin. Ikaw? Bigla ay nasilip nga ni Lance ang lunchbox na pilit itinatago ni Agatha. Bakit dito ka nagla-lunch? Hindi ba nasabi sa iyong pwede kayong kumain sa cafeteria sa baba? Mahal kasi dun eh. Isa pa matagal bago dumating ang pagkain. Mas gusto ko rito presko ang hangin. At walang makakaistorbo sa akin, isa pa kailangan kong magmadali dahil wala naman kaming lunch break. Tumango-tango si Lance. That's right. Walang lunch break ang team nyo dahil anytime nag-a-ask ang mga clients. Pero pwede naman kayong kumain ng hindi sabay-sabay. But hindi mo na kailangan magmadali. Just take your time. Hindi sumagot si Agatha at basta na nga lamang kumain. Nararamdaman niyang nakatitig sa kanya si Lance. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto lamang niyang matapos ng kumain at bumalik na kaagad sa trabaho. Parang pumayat ka. Natigilan si Agatha. Bigla'y nawalan ng ganang kumain. Naalala niya tuloy ang mga panalait na sinabi sa kanya ng ina ni Lance. How are you? Mabilis na nga lamang na tinakpan ni Agatha ang kanyang lunchbox. Saka nga padabog na umalis sa lamesa. Teka lang, alis ka na? Tapos ka na bang kumain? Sir, oo tapos na akong kumain. Salamat na wala na ako ng ganang ubusin ng pagkain ko. Teretsahang saad nga ni Agatha. I'm sorry. Sir, alam kong may relasyon tayo dito pero pwede ba? Empleyado niyo na po ako ngayon at boss kita. Irespeto na lang po natin ang isa't isa sa ganung relasyon. Okay, I understand. Mabuti naman, mauna na ako sa inyo sir. Medyo pautal-utal pa nga na saad ni Agatha. Hindi niya akalaing nasabi niya yon sa kanyang amo. Magalang nasabi na nga lamang nito, saka mabilis na bumaba nang pinipigilan nga ang luhang pumatak. Oo, nagpapayat nga siya at nagpaganda upang kalimutan ang pangit at matabang Agatha noon na namumuhian nga ng lahat. Pagbalik sa trabaho, hindi na nga siya makapag-focus dahil nga sa naging usapan nila ni Lance kanina. Tuloy ay pagod at gutom siyang umalis ng trabaho. Kinabukasan, wala silang gaanong usap nga ni Lance, trabaho lamang ang inisip niya. Agatha, nagbaon ka ba ngayon? Sinabi lang kanina ng sekretary na may separated na raw table daw para sa ating mga employee. And guess what? Libre na ngayon ang lunch natin araw-araw. Sigaw nga ng kasama ni Agatha sa trabaho na si Jane. Talaga ba? Nagdala pa naman ako ng baon. Sabi naman ng kasama nilang nakarinig sa sinabi ni Jane. Kagagaling lang dito ng sekretary ni Sir Lance. Malaking budget daw ang nilaan dun eh. Ni Sir, pati lunch natin libre na tuloy. Mukhang stay na tayo rito, sosyal. Dagdag na sabi pa nga ni Jane. Simula kasi nang magtrabaho rito si Agatha, ang dami ng himalang nangyayari. Swerte ka nga siguro talaga Agatha. Biro nga ng isa pa nga niyang workmate. Natawa na lamang si Agatha at biglang naalala ang naging usapan nila ni Lance kahapon. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaiba sa dibdib niyang piniga at lumuwag. Nangiti na nga lamang din siya at natuwa. Lumipas ang 1 linggo, wala na nga silang usapan ni Lance ni hindi man lamang sila nagkikita sa lobby. Nagkayayaan ng mga kasamahan niya sa trabaho na kumain ngayong gabi dahil birthday ng sekretary ni Lance at sakto namang Sunday bukas kaya wala nga silang pasok sa trabaho. Close kasi ang sekretary sa team leader ni na Agatha, kaya naimbitahan din sila. Kinanap ang birthday party, sabay ng sekretary na kahit na late 20s na, ay may asawa, magaling pa din at mahilig uminom. Niyaya ko si Sir Lance, behave lang dapat tayong lahat ha. Biro pa nga ni Secretary Rhea. Hay, bakit mo naman inimbitahan yun? Alam mo naman na napakaseryoso nun eh.
At baka hindi pa tayo payagong uminom nun. Hindi tayo makapag-enjoy. Reklamo naman kaagad ng mga kasama nga nila. Nasa lamesa pa nga sila at hindi pa nga dumarating ang lahat. Malaki ang handaan at may mga beverages pa doon. Itago nyo na lang ang beer. Akala ko hindi papayag kung iimbitahan ko siya. Aba, bigla namang pumayag. Natatawang sabi naman ni Rhea. Umiinom ka ba, Agatha? Sa ganda mong yan, umiinom ka? Tanong nga ni Jane. Oo, pero hindi ako pwedeng uminom dahil uuwi din ako ng maaga ngayon. Sagot nga ni Agatha. Kailangan nga niyang umuwi kay Cyril. Panigurado darating si Sir Lance. Hindi tayo makakainom ng maayos. O baka mapuno na naman tong mansyon ng aura niya. Yung aura talaga ni Sir, pinapatahimik ang lahat ng tao sa mundo eh. Natatawang sabi pa nga ni Jane. Hindi yan. Sagot naman ni Agatha. Anong hindi yan? Takang tanong ni Jane. Papayagan kayong uminom noon, hindi naman siya ganun ka-istrikto eh. Hello? Boss ko kaya siya for over 4 years. Tignan mo, hindi ko kabisadong ugali niya. Strikto lang siya sa trabaho pero understanding yun sa labas ng field, lalo na kapag ganito. Pagtatanggol naman ni Agatha sa kanilang boss. Basta, ako, alam kong hindi tayo makakapag-inom niyan. Baka nga magalit pa nga siyang malasing tayo sa trabaho bukas eh, kahit half day lang naman. Ngumiti lamang si Agatha at hindi na nga nakipagtalo pa. Habang nasa lamesa lahat, ay nakarinig sila ng pag-andar ng sasakyan. Alam na nga nila kung sino yun dahil nabalot na naman ang katahimikan ang mansyon kasabay ng pagpasok ni Lance. Alam mo ba, ito ang first time na may in-attendance si Sir na birthday. Maski nga noong birthday ng mama niya, hindi siya umattend at nagtrabaho na lamang. Nakakasyak ngang pumayag si Sir Lance eh. Hindi na nga sumagot pa si Agatha, lalo na nang maalala ang ina ni Lance. Binanggit pa talaga ni Jane. Tumingin siya sa CEO at bigla na nga lamang nagtama ang mga mata nila. Tumagal nga ang titigan nila sa isa't isa na ipinagtaka ng ibang mga empleyado. Kaagad nag-iwas ng tingin si Agatha. Sir, tuloy ka po. Nandito ang seat para sa'yo. Thank you. Bakit parang tahimik nyo? Nandito na pala ang orders. Mabuti na lang at mabilis na nasagip nga ni Rhea ang katahimikan at awkwardness sa lamesa. Halos lahat sila tumayo upang kunin ang mga in-order na food ni Rhea. Tutulungan ito. Ang kaninang tipon-tipon sa lamesa, nagkawatak-watak na at kanya-kanya na nga silang pwesto. Yung iba ay nasa sofa. Sir, biglang pumasok nga ang asawa ni Rhea na isang counselor. Napahinga ng malakas ang mga empleyado dahil may nag-e-entertain na kay Lance at makakahinga na sila sa wakas sa maluwag. Hanggang sa kumanta na nga silang lahat ng happy birthday song para kay Agatha at nagsimula ng kumain. Hilig mo pa rin ng prawn shrimp? Biglang saad nga ni Lance. Muntik nang napatalon nga sa gulat si Agatha nang marinig sa likuran niya sa Lance. Kumukuha na ng pagkain si Agatha at maraming shrimp ang nasa plato niya. Wala kang pakialam. Malamig na saad nga nito. Nagbago ka na talaga. Hindi na nga sumagot si Agatha. Dumagdag pa sa isipan nga niyang mabuti na nga lamang na hindi siya nakikipag-usap kay Lance dahil baka magalit pa ang asawa nitong si Sheila. Agatha, please can we talk? Tila seryoso bigla na tanong nga ni Lance. Natigilan si Agatha sa narinig. Aalis na nga sana siya noon kaso napigilan siya ni Lance. Para saan po sir? Tsaka isa pa wala naman po tayo ngayon sa work. Ano pong pag-uusapan natin na importante? Nakataas ang kilay na tanong nga ni Agatha. Ngunit ang totoo, sa kalamnan ng kanyang dibdib ay gusto talaga niyang kausapin si Lance. Ngunit pinipigilan siya ng hiya. At prinsipyo niya. Kasal na nga sila ni Sheila at isa pa, kung ano man ang meron sila noon, tapos na yun ngayon. Agatha, Lance, may asawa ka na. Si Sheila, hindi maganda tong ginagawa mo. Para mo na rin niloloko ang asawa mo pag ginagawa mo to. Ex mo ko,
Nang matagal, remember? Hinintay pa nga ni Agatha na sumagot si Lance ngunit walang kahit na anong lumabas sa bibig nito. At nakatitig lamang kay Agatha na mukhang malalim nga ang iniisip. Nakaramdam muli ng kirot sa dibdib ni Agatha at biglang parang gusto na nga lamang niyang umuwi. Nawalan na rin naman kasi siya ng ganang kumain. Tinawag siya ni Jane na sa kabilang lamesa ngunit nilagpasan na nga lamang niya at tumiretso nga sa labas ng mansyon sa may pool. Mag-isa. Naiiyak na nga lamang siya habang pinipilit ng sariling kumain. Hindi katagalan ay iniisip na nga lamang niyang umuwi. Tinext niya si Jane na uuwi na nga siya dahil emergency. Ngunit nagulat siya. Nang paglabas niya, ay nakitang nasa labas si Lance at nakasandal pa sa porch. Kagad na nag-iwas nga ng tingin si Agatha at lumayo ng kaunti upang maghintay ng taxi. Ngunit bigla ay lumapit pa nga sa kanya si Lance. Maaga kang uuwi? Hindi pa tapos ang party. Oo, emergency. Saad nga ni Agatha. Emergency? Sumabay ka sa akin kung ganon. I was just leaving. Hindi na. Mas gugustuhin kong sumakay ng taxi. Saad naman ni Agatha. Agatha, kung emergency yan, hindi ka na mag-iinarte pa. Sabihin mo sa akin, anong reason bakit ka uuwi? Kung talagang emergency yan, hindi ka magdaling. Makakasakay dito. At bakit ko naman kailangan sabihin sa'yo, Lance? Pabalang nga na tanong ni Agatha. Wala. Nag-aalala lang naman talaga ako para sa'yo eh. Sagot naman pabalik ni Lance. Wala ka nang dapat ipag-alala, Lance. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Pagtanggi ni Agatha. I know. Yun naman pala eh. Alam kong marami akong naging pagkukulang. Hindi natapos ni Lance ang sasabihin dahil kaagaran nga siyang pinutol ni Agatha nang may dumating sa taxi. Uuwi na po ako, sir. Nandito na ang taxi. Sabi nga ni Agatha na hindi man lamang nilingon si Lance at basta na nga lamang sumakay sa taxi. Wala man lamang nagawa si Lance at pinanood na nga lamang ang paglayo ni Agatha. Lumipas ang 5 araw, kasual na usapan lamang ang meron sila ni Lance at Agatha. Tuwing nagkikita, ngunit halata namang gusto ni Lance na humaba nga ang kanilang usapan ngunit pilit yung pinuputol ni Agatha upang hindi sila magkaroon ng mahaba at deep conversation. Hanggang sa isang gabi, kaunti lamang ang nag-check sa may VIP rooms, kaya hindi ganoon ka-busy sa field nila. Tumambay na muna sila sa rooftop para magpahangin ngunit hindi niya inaasahang maabutan na naman doon sa Lance na may dalang coffee sa kamay at 2 pa talaga. Sir? Nagugulat na sabi nga ni Agatha. Coffee? Ito yung paborito mong caramel macchiato. Saad pa nga ni Lance. Hindi na po sir. Katatapos ko lang pong mag-snack. Come on, Agatha. Hindi ka kailanman umayaw sa caramel macchiato. Dati yon, Lance. Tumigas ang boses ni Agatha halatang galit at medyo lumayo na nga kay Lance. Dahil sa pamimilit nga nito. Alam kong galit ka, Agatha. Hindi ko alam kung sa akin ba o kanino. At hindi ko rin alam kung anong dahilan nang ikinagagalit mo. Gusto ko lang namang maintindihan kung anong dahilan. Hindi ako galit, Lance. Hindi ka ganito, Agatha. At kilala kong Agatha mabait, soft-hearted, soft voice, at hindi ganito umakto. Ang kilala mong Agatha ay pangit, mataba, loser, at walang kakwenta-kwenta. Yung parausan mo lang tuwing gusto mong makipag-sex. Natigilan nga si Lance at naihulog nga ang mga dalang coffee dahil nga sa gulat na sinabi nga ni Lance. Bigla ay mabilis nga siyang lumapit kay Agatha. Mabilis na napaatras nga si Agatha. Akala mo ba? Ganun lamang kita tinrato dati? Bakit? Hindi ba? Nakataas ang kilay na tanong nga ni Agatha. Mas inilapit pa nga ni Lance sa mukha nito kay Agatha at nangitim nga ang kanyang paningin. Nagtiimbagang na nga lamang siya halatang galit at hindi nagugustuhan ng mga sinasabi ni Agatha. Hindi na nga ikaw to, Agatha. Hindi ko alam kung anong nangyari at bakit ang yabang-yabang mo na. Napakunot na si Agatha. Aba, ako pa talaga ngayon ang mayabang. Bakit?
Sino pa sa ating dalawa ang may karelasyon pero nagloko dahil lang sa may nakilalang mas mayaman? Bakit, Lance? Dahil ba sa pangit ako at mataba? Dahil ba sa wala akong matinong trabaho noon? Ay kaya mo lang akong ginanon-ganon? Tapos ang lakas pa ng loob mong pagsabihan ako na mayabang. Ang kapal naman ng mukha mo, Lance. Sabi nga ni Agatha at kaagad na kumawala mula sa pagkaka-corner nga sa kanya ni Lance. Hinabol siya ni Lance at hinawakan nga siya sa kamay. Agatha, kaya nga gusto kitang makausap dahil gusto kong ipaintindi sa'yo. Mali ang lahat ng iniisip mo. Saan ako nagkamali, Lance? Ano? Dahil okay na ako? Dahil nagagawa ko ng alagaan ng sarili ko, babalik ka pa rin para sirain ako ulit? Sinira mo na ang buhay ko, Lance. Huwag ko nang dagdagan pa. Sabi nga ni Agatha at matigas na binawi nga ang kamay ni Lance. Saka nagmarch siya palayo. Agatha! Naiisip nga ni Agatha na baka nga ay manhid nga siya. Na kahit minsan ay gusto ng puso niyang mabuo ang pamilya niya kasama si Cyril, ay masyadong imposible kay Lance. Pagkatapos ang kanilang trabaho ay dumiretso na nga siya sa bahay at niyakap ng mahigpit si Cyril habang umiiyak. Naisip niyang hindi na nga niya mabibigyan ng buong pamilya ang anak. Kinabukasan sa trabaho pagkabukas nga ni Agatha sa kanyang locker ay nakatanggap siya ng mga chocolates at sweets. Ito ang mga paborito niyang pagkain noon. Napalingon siya sa bawat gilid, nagbabaka sakaling malaman kung kanino galing. Ngunit wala siyang makitang tao. Hinayaan na nga lamang niya yun at pumunta sa trabaho. Hanggang sa lumipas ang 7 araw, na araw-araw nga siyang nakakatanggap ng mga regalo sa kanyang locker. Minsan pa nga ay paborito nga niyang rosas na bulaklak. Kung sino man yung secret admirer mo, Agatha, sa loob lang yan ng opisina. Saad nga ni Jane. Sabi nga nito habang nag-uusap sila at kinakain nga ni Jane ang mga nakuha na naman nilang sweets sa kanyang locker. Minsan nga inuuwi na nga lamang niya ang mga nakuha niyang sweets doon kay Cyril. Tumango-tango na nga lamang si Agatha. Patay mali siya. Siguro nga. Sagot nga nito, ganun pa man, alam na nga niya kung sino yun. Malamang ay si Lance na naman yun. Haba talaga ng hair. O siya, mauna na ako Ayun na pala ang sundo ko. Sige na, dalhin mo na rin tong ibang chocolates kasi sayang naman. Saad pa nga ni Agatha. Ngumiti na nga lamang si Jane tsaka kinuha nga yun. Pagkatapos ay siya naman na ang bumaba para umuwi. Dahil maaga pa naman, iniisip na nga muna niyang umupo sa may bench sa harap ng kumpanya upang magmuni-muni dahil maganda ang panahon ngayon. Hindi gaanong malamig at hindi rin gaanong kalamig. Magandang oras para magtambay. Nakatingin siya sa mga vendors na nagtitinda ng mga street foods. Ang tagal na nga rin niyang hindi makatikim ng ganoon. Gusto mo ba? Anak ng tikbalang! Hoy sir! Saad nga ni Agatha. Muntika na ngang atakihin ng puso nga si Agatha nang biglaan na nga lamang sumulpot na naman si Lance sa gilid niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at napahinga ng malakas. Ayos ka lang? Kinakabahang tanong nga ni Lance at lumapit nga sa kanya upang itanong nga yun. Bakit naman kasi bigla-bigla ka na lamang sumusulpot? I'm sorry. Gusto ko nga lang naman ding magpahangin dahil katatapos lang ng mga papeles na dapat kong ayusin. Tapos nakita kita rito. Sabi nga ni Lance pero hindi yun totoo dahil ang totoo ay sinundan nito talaga si Agatha dito sa labas. Sinusundan mo ba ako? Hindi Sabi ko naman sa'yo insidente lang talaga magkita tayo dito. Pagsisinungaling nga ni Lance. Nakakamiss no? Dati sabay pa tayong kumakain ng street food sa labas. Simula ng huling gabing kumain tayo sa street foods, hindi na muli ako nun nakakain nun. Napakunot na si Agatha. Di kumain ka. Gusto ko kasama ka. Biglang sabi naman ni Lance. Direktang napatigil nga si Agatha. Hindi ako nagugutom. Come on Agatha, libre ko na. Napaupo na nga lamang si Agatha. Inaamin niya sa sariling namimiss na nga rin niya ang mga pagkakataong magkasama sila. Lalo na ngayon
na parati silang nagkikita. Pero hindi naman pwedeng ipahalata niya yun kay Lance, lalo pat naiisip niyang may asawa na nga ito. Wala akong ganang kumain ngayon, Sir Lance, please lang. Just this once, Agatha. Kahit ngayon lang. Magsasalita pa nga sana si Agatha pero hindi pa man natatapos ang sasabihin nito, kaagad nga siyang pinutol ni Lance. May ginawa ba si Sheila sa'yo, Agatha? Sabihin mo sa akin. Natahimik nga si Agatha sa gulat. Hindi alam kung anong isasagot kay Lance. Napalayo nga siya ng tingin. Hindi na nga niya kaya pang tumingin ngayon kay Lance. Napahinga na nga lamang si Lance ng malakas nang makumpirmang mayroon ngang ginawa si Sheila sa kanya. Agatha, aminin mo sa akin. Anong ginawa niya sa'yo? Sabihin mo sa akin. Hindi nakasagot si Agatha at basta na nga lamang lumingon sa malayo. Lumapit nga si Lance sa kanya at sinubukang kunin ng kamay, ngunit kaagad nga niyang inilayo si Agatha. Ngayon pinipigilan na nga niyang sariling maiyak tuwing naalala ang nangyari noon at kung paano siya naghirap, lalo pat buntis siya noon. Agatha, please, sabihin mo sa akin anong ginawa niya sa'yo. Lance, matagal na yun, tanggap ko na ang lahat, isa pa. Wala silang ginawang mali. Matagal na ang lahat, kailangan na lang siguro nating makalimot. Agatha, may bagong buhay ka na, Lance. May bagong buhay na rin ako. Tanggapin na lang natin yun. Pero teka lang. Mabilis na hinabal nga ni Lance si Agatha nang magtangka nga siyang lumayo. Hindi na nga rin makaharap si Agatha kay Lance. Pinutol ko ang engagement namin ni Sheila. Biglang pag-amin ng lalaki. Hindi nakasagot si Agatha, pero gulat siya nang marinig yun at ayaw lamang niyang ipalata kay Lance. Simula nung umalis ka, pinutol ko na kaagad ang engagement namin. Kahit ayaw ni Mama, hanggang ngayon, pinipilit pa rin nila akong ipakasal kay Sheila. Napakunot na si Agatha. Bakit hindi mo siya pakasalan? Dahil hinihintay kita. Doon tuluyang bumuhos ang mga luha ni Agatha. Alam nga niya sa sariling piniga ang puso niya, ngunit mayroon din sa kanyang nasasaktan sa mga pinagsasasabi ni Lance. Huwag mo na akong hintayin, Lance. Sad naman ni Agatha, kahit masakit para sa kanya. Doon humarap si Agatha kay Lance at ipinakita kay Lance na umiiyak nga siya. Mabilis na lumapit nga si Lance kay Agatha at pinunasan ang kanyang mga luha. Dahil naniniwala pa rin ako na babalik ka. At ngayong nandito ka, sumama ka lang sa akin. Maniwala ka lang muli sa akin at ipaglalaban kita, Agatha. Madamdaming saad nga ni Lance. Nasubukan na natin noon, Lance, pero hindi mo ko pinaglaban. Saad naman ni Agatha. Ako ang girlfriend mo noon, pero pumayag kang magka-fiancé at hindi mo pa sinabi sa akin. Bakit may tinago sa akin ng tungkol doon, ha? Bakit hindi mo nagawang ipaglaban kung anong meron tayo noon? I'm sorry, Agatha. Sasabihin ko rin naman talaga sa'yo eh. Hindi ko lang alam kung papaano at hindi ko pwedeng balewalain yun. Dahil may sakit siya sa puso. Si Mama, ayokong mag-trigger. Ang sakit niya dahil sa katigasan ng ulo ko. Napakunot noo si Agatha. Katigasan ng ulo? Ganun mo sabihin ang paglaban ng relasyon natin? Pagiging rebelde at matigas ang ulo? Agatha, hindi. Inaamin kong naging duwag ako noon. Pero alam ng Diyos na wala akong balak na pakasalin si Sheila. Dinedeli ko lang naman talaga ang lahat hanggang sa maayos ang pakiramdam ni Mama. Pinili mo na noon pa si Sheila, Lance. Mas maigi siguro kung piliin mo siya ulit. Tama naman sila, 'di ba? Ano bang may pagmamayabang ko? Ito lang naman ako eh. Empleyado mo. Ako, Sir Lance. Si Sheila, multi-millionaire na maganda pa. Sakas nasa kanya na ang lahat. Agatha, ikaw ang mahal ko. At hindi ako tumigil na mahalin ka. Saad naman ni Lance. Kaya ba pinapunta mo ako rito sa kumpanya mo, Lance? Oo. Alam kong hindi mo alam na ito ang main branch ng kumpanya ko. Kaya ako na mismong nagpatawag sa'yo. Gusto kong bumawi sa lahat, Agatha. Siguro, matatagalan. Pero willing akong maghirap at maghintay makuha ka lang ulit. Pagbigyan mo lang ako. Lance, huwag mo lang akong itutulak muli, Agatha. Hayaan mo ko.
Wala kang pag-asang makukuha sa akin, Lance. Sad naman ni Agatha. Kaya nga paghihirapan ko eh. Hindi na nga lamang sumagot si Agatha. I'm sorry, Agatha. Marami akong naging pagkukulang sa'yo at hindi ko kaagad nasabi ang totoo. Lumingon lamang si Agatha kay Lance. Dahan-dahan ay lumapit nga si Lance kay Agatha at dahan-dahan siyang niyakap nito. Hinayaan lamang ni Agatha dahil lumiyak nga din siya sa balikat nito. Hindi niya masabi kay Lance ang totoong dahilan ng paglisan niya dahil alam niyang kapag nalaman ng ina ni Lance na nandito siya ay baka kung ano pa nga ang gawin nito sa kanya at sa anak niya kaya naisip na nga lamang niyang magtitimpi na nga lamang siya dahil may oras din na makawawala nga siya kay Lance. Gutom na ako. Gusto mo ba ng kwek-kwek? Tumango lamang si Agatha. Malawak nang umiti si Lance, saka agad nga silang nagtungo sa kwek-kwekan. Tahimik lamang silang dalawa habang namimili nga ng kakainin. Balot, peno yung mga suka. Ito balot, masarap po ang sauce namin. Kung ayaw naman po ng girlfriend nyo sa maanghang na sauce, meron din po kaming mild, tsaka sakto lang. Sabi nga ng lalaking vendor. Nagkatinginan si Agatha at Lance. Namula ang pisngi ni Agatha dahil nga sa sinabi ng vendor na girlfriend siya nito. Hilig niya po ang manghang. Nakangiting sabi ni Lance sa vendor. Hindi na magawang lumingon pa ni Agatha sa kanila ng dahil sa hiya. Swerte mo naman sa girlfriend mo, sir. Bagay na bagay po kayo. Parehas na maganda tsaka gwapo. Biro pa nga ng vendor. Hindi ko po boyfriend. Defensive ang pagkakasabi naman ni Agatha dahilan para sabay na mapalingon ng vendor at si Lance sa kanya. Ganun po ba? Sayang naman. Nanghihinayang pa nga na sabi ng tindero. Sayang nga, Manong. Ipag-iiba na nga lamang ni Agatha ng topic. Luto na ba ang kwek-kwek ko? Opo, ma'am, ito na po. Tumawa nga ang vendor saka ibinigay nga sa kanyang kwek-kwek. Saka nauna ngang naupo sa lamesa na katabi lamang ng vendor. Dahil sa hiya ay pinipilit na nga lamang niyang maggalit-galitan. Kahit kailan talaga masungit ka. Tumatawang sabi na nga lamang ni Lance. Saka naupo sa harap niya. Hindi ako masungit. Sadyang binubwisit mo lang talaga ako lagi noon. Sige, agree na lang akong hindi ka na masungit. Hindi nga ako masungit. Saad ni Agatha. O teka, kalma lang, dahan-dahan. Tumatawang sabi ni Lance dahilan para mas lalong mamula ang pisngi ni Agatha. Oh, mukha ka ng kamatis dyan ha. Hindi ako mukhang kamatis no. Oh, bakit mapula ang mukha mo? Hindi mapula ang mukha ko. Oo na, sige na, hindi na nga mapula. Natatawang sabi na nga lamang ni Lance at tumahimik na nga muna sa pangaasar sa kanya dahil pikon na nga talaga siya. Hanggang sa tahimik na nga lang, parehas na minsan ay tumitingala. Sa kalangitan na mukhang parehas ang iniisip. Naalala ko pa rin ang paborito mong star. Hindi nakasagot si Agatha. Ang paborito niyang star ay ang Jupiter na madalas ay kitang-kita sa kalangitan at palagi nga nilang natatanaw yun. Namiss ko ang mga ganitong moments natin, Agatha. Yung nasa labas lang, simple at kasama kita. Hindi siya muling sumagot at nakatingin lamang sa mga bituin. Hindi ko alam kung anong ginawa kong mali. Hindi natapos ni Lance ang sasabihin dahil kaagaran nga siyang pinutol ni Agatha. Wala kang ginawang mali. Natigilan si Lance at hindi makasagot. Mukhang hinihintay pang may lumabas sa bibig ni Agatha. Sinunod mo lang kung anong nararamdaman mo. Agatha, hindi totoo yan. Alam mong, sa kahit saang option ikaw lang palagi ang pipiliin ko, alam mo yun, Agatha. Alis din po ako, sir. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mabuti para sa akin na makita ka palagi. Diretsahang saad ni Agatha. I'm sorry. Saad na nga lamang ni Lance habang nakayuko. Sana maintindihan mo ring hindi naman naging madali sa akin ang lahat. Saad muli ng babae. Agatha, alam mong mahal kita. Hanggang ngayon ay hindi ako tumitigil.
Tigilan mo na ang paglalagay ng mga bulaklak at chocolate sa cabinet ko. Agatha, gagawin ko ang lahat, makuha ka lang muli. Hindi na mangyayari yun. Ang nangyari noon ay may kapalit na at utang ko pa rin yun hanggang ngayon. Napakulot noo si Lance. Anong ibig mong sabihin? Hindi lamang sumagot si Agatha. Sa kanilagok nga ang balut na parang alak. Kumain na lang po tayo, sir. Hindi ko kayang kumain ng maayos kung ganito ka sa akin. Masarap ang sauce ng balut, mauubos ko na to oh. Walang nagawa nga si Lance, kundi kumain na nga lamang dahil mukhang walang balak na sabihin ni Agatha ang ibig niyang sabihin kanina. Habang kumakain, ay naiba naman ang topic nila dahil tungkol lamang yun sa trabaho at casual hanggang sa matapos silang kumain. Tara na po sir, kailangan ko nang umuwi. Hatid na kita. Hindi na. Hindi muling natapos nga ni Agatha ang sasabihin dahil pinutol kaagad siya ni Lance. Kahit ngayon lang Agatha, hayaan mo na ako. Matahimik na nga lamang si Agatha. Ayaw man ang isip niya ngunit mas malakas ang bulong ng dibdib niya. Hindi na nga lamang siya sumagot. Napayakap si Agatha sa sarili ng makaramdam ng lamig. White blouse lamang ang suot niyang damit. Mabilis namang tinanggal ni Lance ang suot nitong damit at pinasuot sa kanya. Ginawin ka pa naman. Saad nga ng lalaki at nagpasalamat man si Agatha. Ngumiti si Lance, saka hinawakan nga siya sa balikat at sabay na nga silang pumunta sa parking lot. Sa pagkakataong ito ay tanging ang maiingay lamang na simoy ng hangin ang nagmistulang ingay sa pagitan nila. Hanggang sa marating na nga nila ang kotse ni Lance. Pinagbuksan nga siya nito ng pintuan. Namiss ko ang presensya mo sa loob ng kotse ko. Sabi nga nito nang makapasok nga silang dalawa sa kotse ni Lance. Wala ngang pinagbago yun at namiss din niyang sumakay dito habang road trip nga silang dalawa noon kung saan-saan. Malapit lang ng sa amin. Saad na nga lamang ni Agatha. Sana nga ay malayo na lang eh. Bakit naman? Maganda yun dahil malapit lang sa opisina. Para magtagal tayong magkasama. Panat pa nga ni Lance. Humarap si Lance sa kanya nang nakangiti. Nanlaki na nga lamang ang mga mata niya at hindi na nga maitatangging kinilig nga sa sinabi ni Lance ngunit kailangan nga niyang itago. Si tita pala, kamusta siya? She's doing great. Galit siya sa akin dahil sa pagtutol ko ng engagement namin. Bilang-bilang na lang ang daliri ko sa pag-visit niya sa akin. Hindi na nga siya bumibisita sa'yo? Nope, minsan na lang. Alam kong ipupush pa rin niya ang engagement namin ni Sheila pero hindi na talaga mangyayari yon. Nakahinga ng maluwag si Agatha nang marinig nga ang tungkol doon. Ngayon ay malaya na nga siyang makakapag-isip kung kailan niya gustong umalis. Bakit mo niya tanong? Alam mo bang nag-aalala siya para sa'yo? Paulit-ulit ka na nga niyang tinatanong sa akin eh. Talaga? Sarcastic namang tanong ni Agatha. Yun lamang ang nasabi niya sa kanatahimik na nga lamang bigla. Dito lang ang sa amin. Saad na nga lamang ng babae. Sabay turo nga ni Agatha sa nirerentahan niyang apartment. Itinigil nga ni Lance ang kotse sa harap ng apartment. Sinubukang buksan ni Agatha ang pintuan ng kotse, ngunit ayaw bumukas dahil nakalock. Lance? Tanong nga ni Agatha. Natahimik na nga lamang si Agatha at pagharap nga niya kay Lance ay halos magkahalikan na nga sila sa sobrang lapit ng mukha nila sa isa't isa. Namula ang pisngi ni Agatha at hindi makagalaw. May kung ano sa loob niyang gustong-gusto nga niyang lumapit din si Lance sa kanya ngunit pinipigilan siya ng hiyat ng kanyang prinsipyo. Hanggang sa mas lalong ang inilapit nga ni Lance ang mukha niya kay Agatha. Dahilan para pumikit siya at hintayin ang pagdampi ng labi ni Lance sa kanyang labi. Ngunit halos 20 segundo na nga ang nakakalipas, wala pa rin siyang nararamdaman na kahit na ano. Pagbukas niya ng mata, nakita nga si Lance na nakangisi sa kanya na mukhang may oras na naman siyang asarin. Naghalo ang pagkairitado nga ni Agatha at hiya dahil sa nangyari.
Mabilis niyang naitulak ang mukha ni Lance, palayo at mabilis ding tinanggal ang kanyang seatbelt. Wait! Nandito ako. Salamat sa paghatid. Saad na nga lamang ni Agatha. Bad trip ka ba dahil hindi ko tinuloy? Tanong nga ni Lance. Sir, pwede ba tama na? Hindi nakakatuwa ang mga pinagagagawa mo ha. Pinagtitripan mo ata ako eh. Tigilan mo na ang pagtitrip sa akin, pwede ba? Hindi nakakatuwa. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Agatha, ay bigla na nga lamang niyang naramdaman ang pagdampi ng labi ni Lance sa kanya. Ang bilis ng pagtibok ng puso niya ay biglang bumagal. Tila nabingi nga siya sa ingay ng dibdib niyang dahan-dahang tumitibok na tila sarap na sarap sa pagkakataong to. Nang humiwalay nga ang labi ni Lance, ay doon lamang niya napagtantong 5 segundo lang pala ang itinagal ng halikan nilang yun. Ang akala niya ay halos 1 oras dahil sobrang bumagal nga ang pag-ikot ng mundo niya. Malambot pa rin ang labi mo. Pili yung saad pa nga ni Lance. Kailangan ko nang umalis. Saad ni Agatha. Ngunit sa loob-loob niya ay ayaw nga talaga niya at gusto pa nga niyang makasama sa Lance. Alam kong sa loob-loob mo, mahal mo pa rin ako, Agatha. Basang-basa ko yung mga mata mo. Hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin, Lance. Pilit nga siyang pinaharap ni Lance. Sa mukha nito, tsaka tinitigan siya. Ang mga titig na yun ay nagpapalambot sa pagkababae ni Agatha at pinupukaw nga ang karupukan niya. Hinawakan ni Lance sa mukha niya pababa sa kanyang leeg. Nakaramdam si Agatha ng init ng katawan hanggang sa hindi na nga niya makilala ang sarili nang bumaba ang kamay ni Lance sa kanyang balikat. Nawala ang lahat ng mga tampo, galit, hiya nga niya sa harap ni Lance nang hilain niya ang batok ni Lance papalapit sa kanya. Namiss nga niyang tunay si Lance at kahit anong marinig at malaman niya ay si Lance pa rin pala talaga ang hinahanap-hanap ng kanyang katawan at puso. I miss you so much, Agatha. Madamdaming saad nga ni Lance. Hindi nakasagot si Agatha. Gusto lamang niyang mas lumapit pa si Lance sa kanya at gawin ang mga ginawa nito sa kanya noon. Namiss ko ang katawan mo. Shut up. Saad nga lamang ni Agatha. Mapandin lang nasabi nga nito at basta na nga lamang hinila si Lance papalapit sa kanyang mukha at tinalikan nito. Hindi na nga niya makilala ang sariling boses nang maglabas siya ng malalambing at malambot na ungol na pangisin na nga lamang sa Lance at pinatay ang ilaw ng kotse sa loob. Ibinaba ni Lance ang mga upuan upang maging komportable silang dalawa. Lalo pang naginit ang lahat ng kamay ni Lance at lumakbay sa kanyang dibdib. Dahilan para lalong mabaliw si Agatha at hindi na nga makapag-isip ng maayos. Hanggang sa tanging ang mahihina na nga lamang nilang mga ungol ang nagsilbing ingay sa pagitan nilang dalawa hanggang sa abutan na nga sila ng halos 2 oras sa loob ng kotse. Nang matapos ay magkayakapan nga sila at mukhang walang balak na bumitaw si Lance kay Agatha. Tila nagising naman si Agatha sa pangyayari at mabilis nga na naitulak nga si Lance. Kailangan ko nang umuwi. Kinakabahang sabi nga ni Agatha at dahil na nga rin sa naalala niya ang anak nilang si Cyril. Agad-agad? Nagtatakang tanong nga ni Lance. Kailangan mo na ring umuwi, madilim na oh. Saad ni Agatha. Wait. Wala nang nagawa pa si Lance dahil mabilis nga nang nakalabas si Agatha sa kotse na pinagsusuntok nga ang sentido niya. Nagmistula siyang lasing kanina sa kotse at hindi na nga niya malaman kung sinong babaeng yun kanina sa kotse. Kinabukasan mukha siyang lasing na pumasok sa trabaho dahil hindi nga siya makatulog ng maayos kagabi. Napuyat nga siya. Maghalo kasi ang guilt at satisfaction sa kanya dahil sa nangyari. Lunchtime na nga ito ngunit wala nga siyang balak mag-lunch dahil dinidistract pa nga niya ang sarili sa trabaho upang makalimutan ang mga nangyari kagabi. Bigla ay dumating ang sekretary ni Lance. Ipinapatawag ka ni Sir Miss Agatha sa opisina niya, sabi nga ng sekretary. Para saan daw? Tanong ni Agatha. Urgent daw to ma'am.
Tila naiinip pang sabi ni Secretary, kaya walang nagawa si Agatha, kundi ang sumunod dahil sa uli ay boss pa rin naman niya si Lance. Nanginginig ang mga kamay niya habang nasa elevator na nga sila. Isa pang hindi siya makapaglakad ng maayos dahil sa lakas nga ni Lance kagabi. Masakit bawat hakbang niya, ngunit kailangan niyang tiisin. Iniwan na nga sila ng sekretary sa loob ng opisina ni Lance. Mas lalo siyang kinabahan, ngunit nilabanan niya ang sarili. Bigla ay may nilabas nga si Lance na lunchbox at inilapag sa lamesa. Alam kong hindi ka papayag na lumabas tayong dalawa, kaya gagamitin ko na lang ang awtoridad ko para makasabay kitang kumain. Nakangisi si Lance habang sinasabi nga yun. Kaya kong mag-lunch mag-isa. Kakain ka? O sisisantahin kita sa trabaho? Wala na nga lamang nagawa si Agatha, kundi maupo na nga lamang sa harap ni Lance. Kahit alam niyang hindi siya mawawala sa trabaho, ay otomatiko nga siyang napapasunod ni Lance. Tuloy ay tahimik lamang silang kumakain. Madalas na magtanong si Lance, ngunit hindi masyadong sumasagot si Agatha. Gulong-gulo na kasi siya sa mga pangyayari. Hindi na nga niya may tatangging gustong makasama si Lance. Are you okay? Tanong nga ni Lance. Mabilis na tumango nga si Agatha. Susubo na nga sana siya ng pagkain nang bigla na ngang magring ang cellphone niya. Kaagad siyang nag-excuse kay Lance at lumabas ng opisina upang sagutin ang tawag. Hello, sino po to? Ako po si Teacher Lena. Yung teacher po ng anak niyong si Cyril. Kailangan niyo po siyang puntahan ngayon dito sa school. Dahil malala palang lagnat ang anak niyo. Narinig niyang sabi ng teacher. Ano? Naku, hindi ko napansin. Dahil ang yaya niya ang naghatid sa kanya sa paaralan eh. Pero sige, pupunta ako dyan ngayon din. Okay lang ba si Cyril? Umiiyak ba siya? Hindi po ma'am. Matamplay lamang po siya. At ayaw nang kainin ng lunch niya. Sabi nga ng guro. Sa sobrang pag-aalala nga ni Agatha, ay umalis na nga lamang siya. Hindi nakakapagpaalam sa boss. Ibinaba niya ang tawag at mabilis na bumaba upang mag-commute. Habang nasa jeep, ay pigil na pigil nga siyang huwag maiyak dahil hindi niya naasikaso ang anak kaninang umaga dahil nga sa puyat na nangyari sa kanila ni Lance kagabi. Si Yayang nagpapasok nga sa bata at baka hindi rin ito napansing may lagnat nga si Cyril dahil hindi naman yun iyakin. Pagdating sa paaralan ay kaagad niyang sinalubong ang teacher na hinihintay nga siya sa labas. Nasa infirmary po siya ma'am. Sabi nga ng teacher kaya kaagad nga silang dumiretso doon. Cyril anak, Diyos ko, mataas nga ang lagnat mo. Halika na, uuwi na tayo sa bahay. Mommy! Oo anak, nandito na si mommy mo. Halika na, uwi na tayo ha? Pagpasensyahan mo na si mommy at hindi ko kaagad napansin na may lagnat ka pala. Kaagad niyang binuhat ang anak at lumabas na nga doon. Naisip niyang hindi na nga lamang siya papasok sa trabaho ngayong hapon upang alagaan ang anak. Kahit may yaya, ang bata ay nagsisi pa rin siya dahil nga sa kapabayaan. Ngunit nagulat si Agatha nang paglabas nga niya ng gate ay nakita ni Lance na nakasandal sa kotse nito at nakatingin ng direkta sa kanilang dalawa. Napatitig si Lance sa bata. Nang matagal pagkatapos ay kay Agatha. Pumilis ang pagtibok ng kanyang puso, mas kinabahan pa nga siya ngayon. Nagmamadali ka ba? Sakay na. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Agatha at isinakay nga sa kotse si Lance. Ngunit habang nagdadrive si Lance, ay tahimik silang lahat sa loob. Wala ni sino sa kanila ang nagawang makapagsalita. Sir, pakibagalan po ang takbo ng kotse baka mabangga tayo. Kinakabahang sabi ni Agatha. Kahit nagmamadali sila, ay masyado kasing mabilis ang takbo ng kotse ni Lance na mukhang napakalalim ng iniisip. Sorry, sabi nito tsaka binagalan nga ang takbo ng kotse. Nang makarating sila ay kaagad ngang bumaba si Agatha kasama si Cyril na kahit mainit ang panahon ay parang nilalamig pa. Tulungan na kita. Hindi na kaya ko na. Sadama ni Agatha. Agatha, kaya ko. Pagpupumilit naman ni Agatha
Napasigaw si Agatha sa inis dahil pilit siyang hinahawakan ni Lance sa kamay upang sana buhatin si Cyril. "Mommy!" Nagulat nga si Agatha nang marinig na tawagin nga siyang mommy ni Cyril. Nagkatinginan si Lance at Agatha. "Agatha." Sa takot ay mabilis na pumasok ng apartment si Agatha, buhat-buhat si Cyril. Sinundan siya ni Lance, ngunit huli na nga ang lahat dahil napagsarahan na nga ito ng pintuan. "Mommy, sino po yun?" "Wala anak. Kakilala lang yun ni Mommy sa opisina. Halika na, kumain na tayo at gagamutin pa kita." Tumango na nga lamang si Cyril at sinunod nga ang ina. Nanghingi naman ng tawad ang yaya ni Cyril dahil hindi nito napansing nilalagnat pala ang bata nang pumasok sila sa paaralan. Lumipas ang 1 oras, nagluto si Agatha ng paboritong lugaw ni Cyril upang ganahan nitong kumain nang mapansin niyang tila may naglalakad sa labas ng kanilang pintuan. Lumapit siya doon at sinilip ang labas. Gulat nga siya nang makitang nandoon pa rin pala si Lance na nakasandal sa may fence at may tinatawagan. Nilingon niya ang cellphone na nakasilent at nakitang siya pala ang tinatawagan ni Lance. Ayaw sana niyang sagutin ang tawag, ngunit naisip niyang baka tungkol naman ito sa trabaho kaya sinagot niya. "Hello? Sir, hindi po ako papasok sa trabaho ngayon dahil may sakit po ang anak ko. Kung hindi po yun valid excuse sa inyo, ay wala akong pakialam kung matanggal po ako sa trabaho." "Talk to me. Nandito ako sa labas." Nag-aalala lang sa adaman ni Lance. "Para saan po?" Takang tanong ni Agatha. "Dito tayo mag-usap." "Hindi po ako pwedeng lumabas eh." Pagdadahilan ni Agatha. "Yung anak mo." Bago pa nga matapos ni Lance, ang sasabihin ay kaagad nga na ibinaba ang cellphone at pinatay ang cellphone. Nag-focus na nga lamang siya sa pagluluto. Pagkatapos nilang kumain ng lugaw, ay nakatulog siya sa tabi ni Cyril. Nagising siya. Nang 8:00 pala ng gabi, lumabas muna siya ng bahay upang magpahangin, ngunit nagulat lamang siya nang makitang nasa labas pa rin pala si Lance. Nakakalimang oras na nga itong nasa labas. "Sir? Anak mo ba yun, Agatha?" "Oo, Lance. Anak ko si Cyril." Natigilan si Lance at napatitig nga kay Agatha. Napakaraming emosyon ang mayroon sa mukha nito na parang gustong isumbat lahat kay Agatha. "Kanina ka pa nandito, Lance. Anong ginagawa mo rito sa labas? Gusto mo rin ba ng lugaw?" "Ako ba ang ama ng batang yun?" Out of the topic na tanong na nga ni Lance. Natigilan si Agatha. Hindi nga siya makasagot. Nakaawang ang kanyang mga labi hanggang sa lumapit na nga sa kanya si Lance. Napakalapit ng mukha nila. Kitang-kita ni Agatha ang namumuong mga luha sa mga mata ni Lance. "Bago ka umalis, may nangyari sa atin at nanigurado ako nung buntis ka. Yung batang babae, bakit kamukha ko siya? Anak ko ba siya?" "Anak ko siya, Lance. Sagutin mo ng maayos, Agatha, anak ko ba ang batang yun? Ako ba ang ama niya?" Iling lamang ang naisagot ni Agatha habang tumutulo na ang kanyang mga luha. Hindi niya magawang magsinungaling sa mga mata ni Lance, ngunit hindi rin niya masabi ang totoo. "Please, Agatha, anong dahilan at hindi mo nasabi sa akin ang totoo?" "Lance, umalis ka na lang please." "Anong pangalan niya?" "Cyril. She's a good girl, Lance. Nagmana sa'yo. Pwede ko pa siyang makita?" Pagkasabi nga ni Lance, bumukas nga ang pintuan at nakita nga nilang pareho si Cyril na namumula ang pisngi at halatang bagong gising. "Mommy!" "Naku, Ma'am Agatha, sorry po." Mabilis na lumabas ang yaya at pinigilan si Cyril na makalabas, ngunit pinigilan din ito ni Agatha. "Hayaan mo na siya," sabi nga ni Agatha. Pinanood lamang nilang pareho ang paglapit ni Cyril at nauna nga si Lance, binuhat ang batang takang-taka. "Ang bigat-bigat mo na, Cyril. Malaki ka na nga." Naiiyak na nga lamang na pinanood sila ni Agatha. Naiisip din niyang wala naman siyang magagawa dahil malalaman at malalaman din naman ni Lance ang totoo
Isa pa, anak naman talaga ito ni Lance na itinago lamang niya. Sa huli na-realize nga niyang marupok pa rin pala talaga siya pagdating kay Lance. "It's fine anak, that's your daddy," saad naman ni Agatha kay Cyril. Umiiyak na sabi nga nito. Nang masabi yun, ay parang may kumawalang napakalaking buga ng hangin sa kanyang kaloob-looban. At sa wakas, ay nasabi na nga rin ng matagal na nga niyang pasan-pasan. "Daddy?" Paulit-ulit na tanong nga ni Agatha sa anak. Halatang pagkagulat sa mga mata ni Cyril. Nang malaman ang tungkol doon, mabilis nitong niyakap ang daddy. Maging si Lance ay hindi na nga rin napigilan ng sariling maiyak nang malaman ng totoo. Halos ilang minuto ring magkayakapan ang mag-ama na tila ba wala nang balak pa si Lance. Napakawalan pa si Cyril sa kamay nito. Lumapit si Agatha sa kanilang dalawa at pilit nang kinuha ni Cyril ang kamay ni Lance. "Agatha, kailangan niyang pumasok sa loob, may lagnat siya, Lance." Saad na nga lamang ni Agatha. Walang nagawa si Lance kung di bitawan na nga lamang ang bata at ibigay kay Agatha. Pinapasok ni Agatha si Cyril sa loob upang maalagaan nga doon ang yaya. "Paano mo nagawa sa akin to? Paano mo nagawang itago ang anak ko?" Saad nga ni Lance. "Hindi ko siya itinago, Lance. Ikaw ang naglayo sa sarili mong anak. Kagagawan ba to ni Mama? May ginawa ba si Mama para lumayo ka sa akin?" Tanong nga ni Lance. Hindi nagawang sumagot ni Agatha. "Kung hindi si Sheila, si Mama, may ginawa ba siya? Kilala mo ang nanay mo, Lance. Gagawin niyang lahat, may kasal ka lang sa babaeng ka-level mo." Naiiyak na namang sabi ni Agatha at bigla na nga lamang mabilis siyang niyakap ni Lance ng mahigpit. "I'm really sorry. Kinailangan mong pagdaanan ng lahat ng yun nang dahil sa akin." "Kinaya ko naman, Lance eh. Napalaki ko ng maayos ng mag-isa si Cyril. Nagpakahirap ako ng mag-isa. Kinaya ko, Lance. Kaya sana, huwag ka nang manggul pa dahil kaya ko naman na palakihin ang anak ko. Anak natin, Agatha." Hindi nakasagot si Agatha. "Alam kong sa loob-loob mo, gusto mo ng mabuwang pamilya at ayaw mong lumaki si Cyril nang walang kinikilalang ama. Ayoko ring mangyari sa anak ko yan, Agatha. Bigyan mo muna kami ng oras ng anak ko." Saad naman ng babae. Napabitaw si Lance mula sa pagkakayakap kay Agatha. "Hindi ko kayo pababayaan, Agatha. Huwag mo sanang isiping hahayaan ko kayo ng anak natin. Umuwi ka na." Saad na nga lamang ng babae. "Hindi mo ko hahayaang makasama ang anak ko? May lagnat si Cyril. Kailangan ko siyang alagaan muna ngayon." Napabuga ng hangin si Lance saka napamulsa. "Alagaan mo ng mabuti ang anak natin. Magpapadala ko ng mga gamot dito." Ngumiti lamang si Agatha tsaka pinanood ang paglakad nga ni Lance papalayo. Kada hakbang ni Lance papalayo ay may kung ano nga sa kanyang dibdib ang nagagamot at nasasaktan. Kinabukasan nakatanggap nga siya ng text message galing kay Lance na sinasabing hahayaan nga siyang mag-absent sa loob ng 1 linggo. Kasunod noon ay nakatanggap siya ng mga pagkain at mga gamot ni Cyril na ipinapadala sa kanya ni Lance. 3 araw na nga ang nakalipas at sunod-sunod na nga siyang nakatanggap ng mga bulaklak at mga paborito nga niyang pagkain. Hanggang sa dumating ang Lunes at kailangan na nga niyang magtrabaho. Dahil nagka-emergency ang yaya at umuwi na nga muna sa probinsya nito, ay kinailangan na nga niyang isama si Cyril sa trabaho. "Mommy, ang ganda po!" Natutuwang sabi nga ng babae pagkakita nga sa matataas na ceiling at malalaking chandelier. "Sa daddy mo tong lahat, anak." Saad pa nga ni Agatha. "Talaga po?" "Oo, anak." Pumasok kagad sila sa trabaho at mabuti na nga lamang at nagustuhan din ng mga kasamahan niya sa trabaho si Cyril dahil bukod sa napaka-cute nitong bata ay masayahin pa. Habang naglalakad sa hallway upang mag-lunch ay bigla na nga lamang nakasalubong niya ang ina ni Lance. Unexpected talaga ang biglaang dumalaw ang ina ni Lance
sa kumpanya nito. Dumating pala ito last week galing abroad at hindi sinabi kay Lance na dadalaw ito ngayon sa kumpanya. Where do you think are you going, Agatha? Bigla ipigil nga sa kanila ng matanda. Wala nang nagawa pa si Agatha, kundi ang tumigil na nga lamang at harapin ang ina ni Lance. Akala ko ba malinaw na ang naging usapan natin dati, Agatha? Ano pa bang ginagawa mo rito? Dagdag nga nitong tanong. Hindi nakasagot si Agatha. Kaya pala pinutol ng anak ko ang engagement nila. Dahil nandito ka pa rin pala tumaaligid-aligid sa anak kong ahas ka. Medyo mahina lang ang boses ng matanda, pero may diin. Mabuti na nga lamang at walang masyadong nakarinig. Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Palaban naman na saad nga ni Agatha. Aba, wala kang alam? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang naging kasunduan natin dati? Tanong ng matanda. Ginawa ko lang po yun, ma'am. Umalis ako at lumayo sa anak niyo. Nandito lang ako dahil naka-assign ako dito sa trabaho ko at hindi ko inaasahan na andito ang anak mo. Ano man ang dahilan at nagawa niyang putulin ang engagement nila ni Sheila? Hindi lang basta dahil sa akin. Malamang. Baka dahil na rin po yun sa inyo. Aba, at ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yan. Umambang sasampalin na. Nang matanda si Agatha ngunit biglaan ay naramdaman nga nitong may pumigil sa kamay niya. Si Lance pala. Napalingon ito kay Lance na nanlilisik nga ang mga mata. Hindi nga alam kung anong ire-react niya. Anak, tawag nga nito kay Lance. Kagad tumayo si Lance at nasa harap nga ni na Agatha. Alam ko nang ginawa mo, ma. At hindi ko hahayaang gawin mong muli yun. Sa mag-ina ko. Napakunot noong nga ang kanyang ina. Anong mag-ina? Kung ano man ang iniisip mo, ma, oo. May apo ka na kay Agatha at ako ang ama ng bata. Ang batang ito ay anak ko at ikaw ang dahilan kung bakit siya nalayo sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo, anak. Nagbago nga ang boses ng matanda. Nang kausapin mo po ako, hindi ko alam na buntis ako noon. Ilang linggo pa lamang ang lumipas bago ko na lamang nagdadalang tao lang pala ako. Paano ko nakakasigurado na si Lance nga? Ang ama ng batang yan. Anak ko siya, ma. At please, ayoko pong magalit sa inyo ngayon. Umalis na lang po muna kayo. Pero anak, tawag pa nga nito. Pakiusap, ma. Walang nagawa ang matanda, kundi umalis na nga lamang at iwan silang dalawa. I'm sorry, Agatha. Mabilis na humarap nga si Lance kay Agatha at nanghingi ng tawad. It's fine. Mabuti na lang, dumating ka. Saad nga ni Agatha kay Lance. Huwag kang mag-alala. Hindi ko nahahayaan pang gawin sa iyo ni Mama. Umiti lamang si Agatha. Piniga ang kanyang puso matapos marinig yun kay Lance. Daddy! Tumakbo nga ang batang si Cyril sa tatay nito at kaagad namang binuhat ni Lance ang anak. Anong gusto mo ng baby girl ko? Daddy, I'm hungry! Halika, lalabas tayo. Tumango nga si Agatha, tsaka sumunod nga sa magamang lumabas ng kumpanya. Kumain lamang sila sa may karinderya pagkatapos ay naglakad ng bumalik nga sa kumpanya. Buhat-buhat nga ni Lance si Cyril habang si Agatha ay pinapanood sa likuran ang dalawa. Hindi niya mapigilang maiyak dahil nakikita niyang mabuti namang tatay si Lance. Ipinagkait lamang niya yun. Agatha, are you okay? Tanong nga ni Lance nang mapansin nga nitong tila hindi nga nagsasalita si Agatha. Okay lang ako, Lance. Saad nga nito. Hindi na sumagot si Lance at basta na nga lamang siyang hinila sa kanyang bewang at inilapit nga sa sarili. Hawak-hawak ni Lance ang bewang niya habang buhat-buhat nga si Cyril. Kailangan nating ipakita kay Cyril na masayang pamilya tayo. Hindi nagawang sumagot ni Agatha kahit na may balak nga siya noong parahin si Lance. Salamat pala sa mga pinapadala mo sa bahay, ha. Nagugustuhan nga pala niya. Anak ko rin siya, Agatha. Kaya ginagawa kong lahat para makabawi. Daddy, punta ka pa sa bahay? Nagulat nga si Agatha dahil sa narinig galing pa kay Cyril.
Oo naman anak, bibisita ako. Napayahi na nga lamang ito. Ako na maghahatid sa inyo mamaya, Agatha. Hindi sumagot si Agatha at basta na nga lamang siyang tumango. Napangisi si Lance dahil ito ang unang beses na hindi nga siya pinigilan ni Agatha at hindi siya binara. Ngunit ang totoo kasi, nade-distract nga si Agatha sa mga paru-parong lumilipad sa kanyang tiyan dahil sa gentle na pagkakahawak ni Lance sa kanyang bewang. Maging sa loob ng kumpanya, ganun pa rin silang dalawa kaya hindi tuloy nila mapigilang makaagaw ng maraming atensyon. Hindi katagalan, sila na rin ang chismis sa buong kumpanya. Wala ngang nagawang magtanong ng personal kay Agatha at Lance. Mommy, makikita ko po ba lagi si Daddy? Oo naman anak, boss ko ang daddy mo. Mommy, bakit ngayon ko lang po nakita si Daddy? Biglang natahimik nga si Agatha. Tuwing tinatanong yun dati ni Cyril, palagi niyang iniba ang kwento. Akala niya, yun ang pinakamahirap na tanong ni Cyril. Ngunit mas nahihirapan siyang sagutin ang tanong na ito. Mabuti na nga lamang at dumating ang manager ni Agatha. Agatha, huwag ka nang mag-overtime dyan. May kasama ka pang cute na chikiting eh. Umuwi ka na kayo sa inyo. Sabi pa nga nito. Ngumiti naman si Agatha at saka nagpasalamat sa manager. Nang makalabas sila, nakita nila ang tila nag-aabang na kotse ni Lance sa kanilang dalawa. Alam na nga niyang sila ang hinihintay nito, kaya kaagad na nga silang sumakay. Habang nasa kotse si Lance, Cyril lamang ang nag-uusap. Tahimik lamang si Agatha sa gilid, kinakain nga siya ng halo-halong emosyon, guilt at hiya. Pagdating sa apartment ni na Agatha, ay nagpaumo na nga na pumasok si Cyril sa loob. Dito ka na mag-dinner. Ayaw na nga lamang ni Agatha. Sabi nito at nagulat naman si Lance. Salamat at pumayag kang makasama ko si Cyril ngayon. Katulad ng sinabi ko, anak mo rin siya. Ngumiti si Lance saka pumasok kaagad sa loob. Tuloy ay ganadong-ganado nga magluto si Agatha. Hindi niya maintindihan kung bakit tila nagpapakitang gilas siyang magluto ngayon, habang ang mag-ama ay abalang naglalaro sa kwarto. Habang hinihintay niyang magluto, ito ng sinigang, nakasandal lamang siya sa kusina nang biglang makapasok si Lance. Lance? Anong ginagawa mo rito? Teka, nasan si Cyril? Naglalaro siya sa kwarto. Ikaw, bakit ka nandito? Dahil gusto kitang makausap. Tungkol saan? Alam kong alam mo na kung ano ibig kong sabihin. Natahimik si Agatha, tsaka nagkunwari nga na tinignan ng kaldero kung luto na ba ang sinigang. Bigla ay hinawakan ni Lance ang kamay niya upang ibalik ang takip ng kaldero. Matagal pa yan maluto. Panunuyo nga ni Lance. Napilitang humarap si Agatha kay Lance. Napakalakas at bilis ang pagtibok ng kanyang puso. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakalimutan ang isang gabing yun, Agatha. Makahulog ang sabi nga ni Lance na tinutukoy ang nangyari sa kanila sa kotse. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit hinilikan mo ko pabalik. Hindi ko alam kung dahil ba sa mahal mo pa ako o baka may iba pang dahilan. Kalimutan mo na lang ang tungkol doon, Lance. Napailing nga ang lalaki. Hindi ko maintindihan kung bakit palagi mo akong tinutulak palayo. Pero basang-basa ko sa iyong mga matang nagmamakaawa sa akin na huwag kang layuan. Muling natigil si Agatha. Kahit kailan, alam na alam nga siya at kilalang kilala siya ni Lance. Na kahit na sabihin mong lumayo ako, ibinubulong sa akin ang mga mata mong, wag. Na kahit na sabihin mong hindi mo na ako mahal, naririnig ko sa pagtibok ng puso mong hindi totoo lahat ng mga sinasabi mo. Sabi nga ni Lance, nahawak-hawak ngayon ang kanyang dibdib at tila ba dinadamdam ang pagtibok noon. Alam mo naman pala eh. Bakit kinailangan mo pang ilayo ang sarili mo sa akin at pigilan ang sarili mo? Dahil natatakot na akong masaktan pang muli, Lance. Ayoko na ng ganoong pakiramdam. I'm so sorry. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi na muli yun mangyayari pa. Wala akong nagawa noon.
Naiintindihan ko dahil naniniwala akong hindi mo rin magagawa sa akin yun. Natatakot lang naman talaga ako na baka maging si Cyril ay kunin sa akin ng mama mo. Umili nga ang lalaki. Agatha, hindi. Hinding-hindi mangyayari yun. Tumingin ka sa akin. Ngayon nandito na ako. Wala nang makakapanakit pa sa inyo ni Cyril. Sana nga, Lance. Naluluhang saad nga ni Agatha. Ngayon nandito ako. Gusto kong malaman mong nasa seguridad kang lugar. Katulad dati. Katulad ng pagmamahalan natin. Tumango ang babae. Alam ko, Lance. Mahal na mahal kita, Agatha. Hindi ako kailanman tumigil na mahalin ka. That's why I'm asking you. Is there a chance na mabuo pa natin kung anong meron tayo noon? Hindi mo ba nababasa sa mga mata ko ang sagot? Lagi mong sinasabi na basang-basa mo mga mata ko eh. Ngumiti na nga lamang si Lance, tsaka inayos nga ang buhok ni Agatha na nakaharang sa mukha niya. Alam mo na ang sagot noon pa, Lance. Bakit hinayaan mo pa ako magsinungaling sa'yo? Ngumiti lamang si Lance, tsaka nga siya inalikan sa labi. Hindi katagalan, nangamoy ang niluluto nga ni Agatha kaya kinailangan nga niyang lumayo. Teka, hala bakit nasunog? Natawa na nga lamang si Lance. Tsaka nila sabay na niluto nga ang mga ibang dishes ng magkasama. Masaya silang kumain ng gabing yun. Hindi lang bilang empleyado at CEO kundi maging isang pamilya. Ito na marahil ang pinakamasayang araw para kay Agatha. Hindi na nga nila pinatagal pa at nagpakasal na nga sila sa mga sumunod pang 5 buwan para kay Cyril. Tumigil nga si Agatha sa trabaho at nagpatayo nga na lamang ng bake shop habang si Lance naman mas lalong pinapalawak ang business. Biniyayaan din sila ng panibagong pagbubuntis at kambal nga yun. Hindi man ganoon ka-ideal ang kanilang pamilya, alam nila sa sariling kontento na nga sila sa kung ano man ang meron sila, lalo na't nasubukan na nga nilang mapaghiwalay ng tadhana pero muling pinagtagpo. Kahit anong mangyari, mananaig ang pagmamahal nila sa pamilya sa kahit na anong unos ng bagyong tumating. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Agatha at Lance. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Honey Austria, Elsa Salom, Liliano Bebe, Elvi Candontol, Carmen Roque, Lucrecia, Presbyteros Rose, Ana Maria, Merlita Sampani, Mercy Villantes, Nori, Sapphire, Austinalito, Pasita, Eleazar, Marilu De Ocampo, Zenaida Porter, Marilu Gulmatico, Geraldine De Jesus, Ann Mariano, Honey, Bea, Rebecca Tezuka, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina, Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.